pork belly naman nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil ngayon ho ay may mabisita din sa amin. Ay for the go. Hello mga kamangyan! Ang arte ho. Grabe yun. Grabe, sobrang lakas nga ni ho ng ulan kagabi at kaninang umaga mga kamangyan. At buti nga ni ho at ngayon ay medyo tumila-tila naman. Akala ko nga ni ho dahil nga ni sobrang lakas ng ulan kagabi ay pagpunta ko din ay sobrang baha. Ay buti na nga nila ang ho at hindi ay di makapagluto pa tayo. Hoy, pumunta rin ho pala kami ng palengke kanina mga kamangyan at ang abilin ho talaga namin ay seafood. Ang kaso nga nila ang ho ay wala namang nagatinda. Dahil syempre madalas ho talagang meron nun ay kapag mga tiyanggi-tiyanggi laang. Kaya kako yung bilhin na lang namin ay karning baboy. Tapos yung luto na gawin namin dito ay fried pork belly. Hoy, pinasosyal pero prito lang yun. Halos nasa 4 na kilo nga ni ho pala rin mga kamangyan at 380 pesos ho ang 1 kilo. Ay kung mura na ho sa inyo yung gayon, aba ay sana all. Hoy, ay nabasa nga ni ho yata rin ng ulan kaya talaga inasubok ang aming pasensya. Aroy at parang nga ni ho mapakuluan na yung karne mga kamangyan. Kako din ni kay Ate Tintin at kay Ate Shane ay magayat na ho ng bawang at saka sibuyas. Gawa na syempre alam niyo naman ako kapag nagapakulo ng mga gayan-gayan kailangan talaga may pampalasa. At tingnan niyo naman ho rin aking pamangkin din himala at hindi man nakikigulo. Talaga namang feel na feel ang pagiging bata. Talaga may laro ang pandala. Asus naman tas mamaya makikigulo na naman yan. Ay di ka mga kamangyan kapag nabili naman kami ng belly ang madalas ho talaga na luto na inagawa namin doon ay lechon. O siya hindi mo kaya ang lechon. Ang kaso nga nila ang ho ay yung pagkatagal-tagal lutuin. Talaga yung pagkahirap-hirap. Kaya kako ngayon ay aprituhin na lang namin. Pero syempre yung mas pinasosyal na version. Hindi basta prito lang naasalpak mo na lang diyan sa mantika. Talaga wag nyo kami subukan. Nagigigil kami sa inyo. Huy! Ay karit nilagay ko na nga ni ho diyan yung bawang at sibuyas. Tapos rin paminta at asin na 85,000 pieces. So, sobrang dami. Tapos syempre ang daw ng laurel. Tapos ahintayin lang yan na kumulo hanggang sa lumambot yung karne. For the go. At syempre dahil nga ni ho tayo ay may mga senior na senior. Hindi, magka-senior pala ang naman. Ay di ayan, dapat to talaga ay laging may mga gulay. Syempre kailangan nung ingatan ng kalusugan at mahirap na. At dahil nga ni masarap din talagang ipares doon sa karne yung mga gulay-gulay, sari-saring gulay, ay di ayan at agat anala ang ho nila nanay ari mamaya. At dahil nga ni sobrang dami niya na yan, nagtulong-tulong na nga nila ang ho kami diyan sa paggagayat. Naks naman, bali sari-saring gulay lang naman ari mga kamangya, talong, sitaw, kalabasa. Tapos dati ayaw ko talaga yung nakain ng mga gayan yung mga sari-saring gulay. Ay talaga no choice ka naman minsan gawa lang talaga kayo makukurot. Hoy! Pero alam niyo ka mga kamangyan, sobrang dalang lang talaga kaming kurutin at saka paluin nila nanay at tatay ng mga bata pa kami. Madalas ay inapagsabihan laang, ganyan. Pero kapag sobrang pasaway na, edi dun pala ang mapapalo. Siguro madalas nasasaktan yung mga kapatid kong lalaki, pero kami mga babae, boy, madalang-dalang naman. Lagi niyong nasabi na ayaw daw niya maranasan yung mga naranasan niya. Ay kung hindi niya yung naranasan, wariki kami mapapalo din talaga ng bonggang-bongga. Ay, hindi naman. Pero mga kamangyan, hindi naman natin masisisi yung mga magulang before, yung mga namamalo, yung grabe talaga manak. Kasi nga niyo, ganun yung way ng pagdidisiplina before sa mga anak. Ay ngayon, medyo iba-iba na. Mas matapang na ang anak sa magulang. Pero ayun, kahit naman medyo maluwag-luwag sa amin si nanay at saka si tatay, ay hindi naman namin sila nababastos. Hindi namin nasisira yung kanilang tiwala. Doon pa rin yung respeto namin sa kanila bilang mga magulang namin. At yun naman syempre yung importante, hindi nawawala yung respeto, yung pagmamahal. Grabe, naiiyak na ako dito. Huy, si Uy. Pero yun na minsan naiisip ko, paano kaya ako pag nagkaanak, paano ko disiplinahin? Anong klase akong nanay? Like, ano, makikipagkita ka sa boyfriend mo? Sige, go. Ala, sobrang luwag naman, wag naman gayon. Ay, rin na nga ni yung mga kamangyan, nahugasan ko nga ni ho pala din yung binili ko rin na chicharong bulaklak at saka ho yung karne. Naalaw ko doon sa gulay. Siyempre yung gulay, alawak-lawakan pa din natin ng kunting karne para naman talaga may kakaiba din. Ay, kaya din naman ako ang terang binili namin pang chicharong bulaklak. Ay, dahil nga ni ho, isan na rin naman are doon sa palengkeng natitira. Ay, siyempre kinuha na rin ho namin kasi siyempre, dami yung feeling na mag-isa. Hala, grabe, patagal ng patagal, pauwi ng pauwi. Bali, sinabay na rin na pala ni Kuya Julius niya sa pagpapakulo. Yun nga ni hong pang chicharong bulaklak. Siyempre, apakuluan ng kaunti bago iprito para masarap. Ay, di naman sa isang tabi mga kamangyan, sabi ho ni parang Junyo, ay asimulan na daw niya yung pagluluto noon sa gulay. Tingnan niya nga ni munang ilagay din ni aring karne, medyo brown-brown lang yan ng kaunti. Wag kaunti. Tingnan niyo naman ho rin aking pamangkin. Talagang grabe ang pagkabait mo ngayon. Iba yung gising mo, iba. Ano yung gatas mong ininom, ano yung diaper mong gamit. Iba kayo mo. Medyo malambot-lambot na nga ni ho yung belly. Ay di pinatabi ko na nga ni ho muna din kay kuya. At pinakuha ko na ho kay tatay. Para syempre, medyo mapalamig-lamig na rin are dahil agayat-gayatin ho nila yan mamaya. Ay for the go. Nung medyo malamig-lamig na nga ni ho, syempre kinuha ko ho muna yung mga buto-buto niyan para masaid ko yung konting laman. Huy, hindi. Para mamaya kapag ginayat nila, ay dire-diretso na. Hindi na sila mahirapan. Grabe yung pagmamahal ko sa inyo. Habang natagtag ko nga ni ho yung buto na ring belly mga kamangyan. Kako din ni kay Kuya Bunjing, ay prituhin naman niya yung chicharong bulaklak. Para syempre hindi nasasayang yung oras kasi time is gold. Grabe, sobrang bago no. Pero sa tunay mga kamangyan, kung hindi pa kayo nakakapag-try ng chicharong bulaklak, ay naku, i-try nyo na sobrang sarap niya. Bali, nagtulong-tulong na nga nila ang Houdini si Paring Jun, si Kim, at arehong si Kuya Julius nyo dahil sila yung mga malalaki ang muscle. Sige nga, patingin ang abs. Pero sa tunay, alam niyo yung may abs yan sa tatlong dyan, si Paring Jun. So ayan, ginate-guard nga nila ako nila ng gaya yung mga kamangyan at mas manipis ho ay mas masarap dahil mamaya kapag pinrito yan, talagang lutong-luto pati yung loob. Gawa ng syempre, pwede din naman yung prituhin na isang buong belly. Ang kaso nga nila, hindi mo sure kung luto talaga yung ilalim, yung loob, ganyan. Tapos kapag gayan din yung gayat, syempre magamukhang marami yan. O ay saktong-sakto dahil nga ni ho, may mga bisita tayo mamaya. So yun, habang
habang nagagayat nga niyo sila dun mga kamangyan kako, ay pwede na ako magprito gawa ng syempre may mga tapos na rin naman para syempre masimulan na, maluto na yung iba. Tapos yun, after ko nga niyong malagyan ng asin yung karne, ay di, pinrito ko na ho din. Habang nagaprito nga niyo ako din, pagtingin ko din sa isang tabi, aba, ay tingnan nyo naman at kasasarap ng upo din. Akala mo yung mga senyorito at senyorita, akala mo ay naatid ng seminar, ay, aroy, okay na nga niyo, aring cheche ng bulaklak, ay dahil si Kuya Bunjing at kinuha na, dahil nga ni syempre, siya yung nagluto. Pero alam niyo kung bakit sobrang excited din yan, kasi syempre magpapakyan. At ulit na ho tayo din kay tatay, nung okay na nga niyo yung karne, ay dinilagay niya ho yung bawang at saka sibuyas. Maya-maya ho, ay dahil si nanay at nilagay na ho yung gata. Tingnan niyo naman na talaga na may pagkending pari. Naglagay na rin na pala si tatay ng pampalasang paminta at asin diyan. Tapos syempre nilagay na rin ho niya yung sitaw. Aring talong na nasa tabo. At talong ulit na nasa iba na namang lagayan. Aba, lahat na ng lagayan diyan ay pinaglagyan. Syempre ho, hindi mawawala diyan. Aring gulay na kalabasa. For the go. Ayan, palambot-lambutin lang ho yung gulay diyan mga kamangyan. At si tatay na ho ang bahala diyan. Ay di ka mga kamangyan, kanina nagprito ako ng karne na asin lang ho yung nakalagay. Ngayon, atry ko naman yung may crispy fry at saka konting cornstarch. So, tingnan natin kung alin yung mas masarap. Para bakit naman kinumpara? Of course, yung mga kamangyan ay masarap din ho. Arigawa ng syempre, natatry naman natin sa mga fried chicken, gayaan. Ayun nga ning asin lang yung nakalagay. Pagkasarap-sarap na. Di lalo na yung may mga pagarni pa. Ay habang nagaprito nga ni ho dyan si Kuya Julius yung mga kamangyan, ay natawa na lang kami. Nagarni ho pala yung itsura namin. Habang nagatambay ho kami din sa labas ng bahay kubo, habang naghahintay na maluto nga ni yung aming ulam. Akala mo talaga ay nasa school kaya ayun si Nanay Dian at kumending ng kumending. Akala mo ay nag-perform, Maria. Hindi naman sa likuran para kami yung mga pasaway na estudyante na hindi nakikinig doon sa teacher. Kaya pag tinawag sa recitation, ay walang masasagot. Lagay na rin nga ni ho talaga kami diyan ng mga bangko gawa ng minsan kakaintay maluto ay mga nakatayo kami ay mga alay din. O ay di maganda yung gayang habang nagkakwentuhan kayo nakaupo kayo diyan ay di pa chill-chill. Huy! Ay naprito na rin ho pala agad rin mga kamangyan kaya ayan ho at kinuha ko na para masalang na rin yung iba. Tapos din naman ho sa isang tabi ayan nagsimula na naman ho silang magagayat-gayat diyan naman kung ano-ano dahil agamitin ho yan. Ang sagawin natin na sauce ay alam niyo naman ho kapag nagagawa kami ng sausawan talaga hindi lamang basta suka talaga yan ay may pipino, may kamatis, bell pepper, tas yan ay talaga overload. After ho magayat, ilalagay lang ho yan din sa isang lagayan. Alam nyo gaho, yung lagayan na yan, malaki na yan para sa akin. Pero nung nagalagay-lagay na ako ng mga kung ano-ano, sige, ibit parang ang liit, parang sikip agad ari. Sikip agad ari. Yan ang sausawan na inagawa namin na yan. Laging nasabi nung iba sa comment section, para na daw ulam, gayaan. Abay, minsan, inaulam talaga namin yan. At nung matapos na nga na akong gumawa ng sausawan, kako din kay na Kuya Julius nyo, ay sila na muna yung mag-asikaso ng mga inaprito-prito. Dahil ako ho, ay may abuksan muna na parcel. Siyempre talagang yun na lang ang nakakapagpawala ng pagod natin, yung mga unboxing na yan. So ayan, balilas na rin naman ho pala yung mga alutuin na yan, yung mga aprituin na yan mga kamangyan. Tapos so maya-maya ay tayo ay makain na. Ay for the go. Pag nagaprito ho sila dun mga kamangyan, ay didaldal na akong pumunta din sa loob ng bahay kubo para syempre makita na ho aring mga in-order ko ng mga relo. Tatlong beses na pag-order ko na nga ni ho ari sa kanila mga kamangyan at ari ho ay in-order ko sa Yael Time Pieces. Sa kaka-order ko nga rin ng kaka-order mga kamangyan ay naging friend ko na rin talaga online yung owner nere. At sakto malapit na rin ho yung birthday niya kaya advance happy birthday sa'yo Ma'am Nicole Franco. Ay for the go. Halos lahat ho talaga ng relo na inagamit ko mga kamangyan ay sa kanila ko ho na order. Sobrang gaganda ho kasi ng quality at areho ay made in Japan. Kaya ho yung mga design niya talaga namang mukhang mamahalin. Pero sa tunay ho naku, sobrang affordable ho ng price na rin. Hindi rin ho pala rin ako pas mga kamangyan kahit nga ni ho minsan ay nababasa rin gawa ng kapag may mga lakad ako, nauulanan ako. Pero gayon pa din, hindi nagabago yung kulay. Ako, sobrang perfect niya talagang pang forma. Meron mga social na relo, meron din naman yung mga simple din laang. So yun, sobrang dami niyo talagang apamilian sa kanila. Tapos alam niyo ga mga kamangyan, ang madalas ho talaga na inapang regalo ko ay relo at talaga namang natutuwa sila kapag nakikita yun. Mga kilalang brand din ho pala talaga ang mga kamangyan, kaya naman talagang panlaban. At ang isa pa ho sa inakatuwa ko mga kamangyan, kaya talaga napapa-order ako doon, ay kapag nag-order ka, ay complete package na. So, hindi ka naman problema ng mga paper bag, ganyan. Kaya talagang perfect talaga aring pang gift sa sarili mo, sa family mo, sa friends, sa love life, ay sana all. Perfect din ho pala aring pang negosyo mga kamangyan, kaya kung interesado ho kayo, naku, i-message nyo na ho yung kanilang page, ay for the go. At may nga ni ho mga kamangyan, sa wakas ay dumating na nga ni ho, aring kanina pa naming inahintay. Aring nga ni ho pala ay sina For the Person, si Mentor, at si Melda. Naku, kilalang kilala nyo naman na ho aring mga aret-areho ay sikat na sikat talaga sa TikTok. Ay, sana all. Kasi mga kamangyan sa mga hindi pa nakakaalam diyan, yung si For the Person, yan ho talaga yung isa sa mga nagpasikat nung For the Go. Doon ko yun nakita, gawa na lagi ko rin yan napanood sa TikTok. Si Melda, yan naman ho yung friend ni For the Person, lagi din yung kasama yan sa content. Tapos, ari naman yung si Mentor. Naku, sobrang happy feel ko yan, lagi ko din talagang inapanood. Sobrang nakakatawa yan. Ay, nakakatawa. Dahil nga niyo magkalapit lang din naman ho kami ni For the Person, nasa isang probinsya ho kami. So, pag nagkakaroon ho ng event dito sa Mindoro, nagkakasama ho kami niyan. Talagang mag-chat yan agad sa akin, "Hoy, mapunta ka baga dun sa ano? In-invite ka rin baga dun? Pag hindi ka nagpunta, hindi na rin ako mapunta." Akala mo bagay kaklase baga na nagahikayat sa'yo na umabsent, parang gayon. Nung unang meet namin ni For the Person, parang na rin talaga kaming matagal na magkakilala, gayon. At nung na-meet ko rin naman si Mentor at saka si Melda, ay gayon din naman yung feeling. Wow, mutual feeling. Dahil nga niyo aware ako na matagal talaga kami
magluto, ay di yun, nag-order na rin talaga ako ng palabok para kahit pa paano ay may makain sila at baka gutom din sa biyahe. Tapos syempre, pinagsuot ko na rin sila ng pambukid para naman feel na feel nila. Ay, miski nga ni Ari aking pamangkin ay parang naguguluhan na sa kanila, Ari Nagsimula na rin na palang magpunas ng mesa din si Kuya dahil nga ni ho kami ay magkakainan na. Ay, for the go. Ay, baka nagtataka ho kayo mga kamangyan kung bakit nga ni nandini aring mga Ari. Ay, abayawan ko baga. Hindi ho, nung nakaraan nag-message sa akin si For the Person na mapunta nga ni raw sila din, mapasyal sa kubo, magapanggulo. At kasama nga ni daw ho ang sementor kasi nga ni bumisita din kay For the Person. At sino naman ho ako para tumanggi? Ay, matagal ko na rin namang inabanggit yan kay For the Person na gusto ko nga ni hong makita yan sementor. At ito na, nakita-kita na kami. Isa na kami buong family. Huy, si Ui. Ay, naku, napakadaldal. Bago ho ang lahat mga kamangyan. Alam nyo na, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain. Ay, for the go. Sa totoo lang mga kamangyan, ang bala ko pa nga ni diyan ay sila yung apaglutuin, magagayat-gayat sila, gayaan. Ang kaso nga nila ako sabi, baka mga alas 12 pa raw sila makakarating. Ako nga ni, pasyal-pasyal ko na lang sila sa bukid mamaya. Kaso nga nila, ang sobrang umulan naman ng malakas. Ay, tama. Grabe naman ang pag-welcome. Pero ayun, sabi ko, imbis na mong problema, ay kumain na muna kami. Ay, natatawa pa nga ni ako din ng mga kamangyan. Gawa nga ni Hong sabi, ay sobrang dami daw na pagkain. Isip-isip ko nga ni Hoy, wag na kayo magtakay. Tingnan nyo naman kami, talaga nagkatabaan na rin. Huy! Pag nagaluto ho kasi kami din ng mga kamangyan, ay talagang maramihan. Para syempre, hindi kami mabibitin at may pambigay din ho kami sa mga kakilala ho namin din. Hindi ho lahat ng kapitbahay ha, dahil karamihan doon, mga chismosa. Huy! So yun nga mga kamangyan, grabe, sobrang saya nilang kasama para kaming nadagdagan yung pamilya namin din eh. Ay kung pwede lang silang ampunin, ako'y agawin namin. Kaso nga nila, sobrang bibisi din ng mga yan. Kaya sobrang malaking karangalan na mabigyan nyo kami ng oras. Huy! Tawa pa nga niya ako diyan mga kamangyan, gawa ng sabi ho nila, ay sobrang busog na nila. Gawa ng pagdating nga niyo, pinakain ko ng palabok. Tapos after ng palabok, after ilang minutes lang, ari naman at kumain naman kami ng kanin. Sabi nga niyo nila, hindi na raw sila makagalaw sa sobrang busog. Ari. So ayan, after isa hanggang 2 oras mga kamangyan, siya pala ang kami nakalabas ng bahay kubo. Gawa nga niyo, sobrang lakas ng ulan kanina. Ay kako, ay baka kami abutan na ng gabi, hindi man lang kami makapasyal sa kubo. Kaya kahit nag-aambun-ambun pa, ay di lumabas na ho kami. Tapos alam niyo mga kamangyan, hindi ho talaga ako sobrang daldal sa personal. May pagka-introvert din ho talaga ako. Pero malabas din ho talaga yung pagkamadaldal ko kapag kakilala ko yung tao, ka-close ko na, or feeling ko ka-vibes ko, ganyan. Pero pag parang hindi ko ka-vibes, hindi ko pa talaga kilala yung tao, talagang tahimik lang ako. Tatango-tango lang, gayaan. Kaya nga ni minsan nami-misinterpret, suplada daw. Ay, pag pala tahimik lang doon sa gilid at hindi ka agad inimikan, suplada na agad. Ay, makukurot. So, sa susunod mga kamangyan, pag nakita nyo akong tahimik sa gilid, kilitiin nyo ako. Uy, kilitiin! Salamat! So, yun, kaya nga niho, ganyan kami kasaya diyan mga kamangyan. Gawa nga niho na may nahuli kaming palakay. Ari namang 2 ari. Takot na takot pala. So, yun mga kamangyan, sayang nga nila ang hatapo na tapos medyo na ulan-ulan pa nga na. Ang dami naming balak gawin. Pero sabi ko nga niho, ay marami pa namang next time. Sa susunod na paglutuin natin sila, pasakayin natin sila sa kalabaw, gayaan. Ay, ganyan na talaga yung challenge siya kapag may mapunta din sa amin. Kailangan ay maranasan nyo yun. Kailangan nyo maghirap. Hala, wag naman paghirapin. At baka naman hindi na bumalik. Sa ilang oras nga niho nilang pag-i-stay din ng mga kamangyan. Grabe yung banding, grabe yung kwentuhan, nag-open na, nag-share na ng mga problema. At talaga kulang ang isang araw sa amin. Dahil dyan kailangan nyo ulit bumalik bukas. Hoy, wag mo naman paguri. So ayun, sobrang nag-enjoy ko talaga kami mga kamangyan. At dahil dyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Kasi follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Ano? So hanggang dito na lang ang ating video. Kami maligo muna at parang alag natin gawa sa ulan. Bye-bye, love you. Huy!